Good morning, grade 10. It should be our first meeting, first formal meeting. However, under the circumstances, hindi tayo makikita physically. So, I will just send a uh, recorded video lesson for your lesson 1. So, before we start, let me introduce myself. I am Sir John Condad Arvales, but you may call me Sir John, and I'll be your English teacher for this school year. I hope so. So, our first lesson for today is entitled Immortal Heroes. And before we proceed, let us have the objectives. First one is to determine how connected events contribute to the totality of the material viewed, differentiate formal from informal definitions of words, formal versus informal language, and lastly is determine the effects of textual aids like advanced organizers and titles on the understanding of a text. So there should be a pre-test and post-test on our lesson, which will be our habit. However, because it is a video lesson, so it is not necessary, hindi na necessary pa na magkaroon tayo ng ganito. So we will just straight to the discussion. So yun po, may isa pang activity kaso dahil nga nasa video lesson na tayo, di na natin to gagawin pa. So diretso na po tayo sa mismong discussion. So ipapakita ko lang yung mga bansa muna. So the first one is Africa. This is the Sphinx in Egypt. It is the Taj Mahal in India, the Great Wall of China in China, and the Ziggurat in Mesoamerica. So, nakita niyo naman po yung mga pictures na pinakita ko. Those are Africa, Egypt, India, China, Mesoamerica, and to add on that, it is the Far East and Mesopotamia. These countries are called the cradles of civilization. So, bakit sila naging cradles of civilization? Dahil sa kanila nagsimula yung mga kauna-unahang mga human civilization o yung mga kauna-unahang mga sibilisasyon na naging simula or nagpasimula kung anong meron tayo ngayon. So may mga kanya-kanya silang mga ginagawa or meron silang mga inventions na ginagamit natin or pinapractice natin until now. So there were many thriving ancient civilizations in various regions of the world a long time ago. Each one of them is unique. So lahat po ng mga ancient civilization o yung mga grupo ng mga tao noong unang panahon is may kanya-kanya silang mga kultura or mga paniniwala or tradisyon na iba sa bawat isa. So for example, balik po tayo dito. So sa Africa, meron silang mga gawain na hindi ginagawa sa Egypt, na meron silang ginagawa na wala sa India at sa iba pang mga bansa. So yun po yung pinakatot lang po nito. Each one of them is unique. So for example, sa Egypt, meron po tayong tinatawag na hieroglyphics. So when we're talking about hieroglyphics, it is their own system of writing. So hindi siya katulad ng ating letters na ginagamit natin ngayon. So it is mostly pictures na bawat picture is may na-represent siyang certain word, certain concept, or certain idea. Next naman sa Mesopotamia, ang Mesopotamia ay naging isa siyang lugar na maraming mga sibilisasyon na naglabasan at isa dito ay yung mga Babylonians, mga Sumerians, at isa sa mga kanilang ginawa ay tinatawag na cuneiform. When we're talking about cuneiform, it is a form of writing na ginagamit ng mga ancient Sumerians before. Next naman sa India, naniniwala naman sila meron silang belief system na tinatawag na polytheism. When we're talking about polytheism, meron silang paniniwala sa maraming Diyos, hindi lang isang Diyos. So bawat each God, meron silang specific purpose o meron silang represent. For example, there will be a God of love or goddess of love, God of war, God of fertility, goddess of wealth, goddess of home, and so on and so forth. So, yun po yung isa sa mga tradisyon or paniniwala na ginawa ng India. Next naman sa China is yung paggawa ng papel. Sila yung pinakaunang nakaimbento ng papel
or isa sa mga nakagawa ng earliest forms na naging papel na ginagamit natin. And sa Mesoamerica naman, yung mga Mayans or mga Aztecs, ang kanilang ang kanilang possible na iambag sa mundo ay yung pag-conduct ng human sacrifice sa kapag may gusto silang gawin, kailangan lang nila pumatay ng kanilang ng tao para mayroon silang ialay sa mga gods, which is somehow ginagawa pa siya or pinapractice on certain areas. I don't know. So, the ancient relics of ancient civilizations can be seen all around us today. So, yung mga sinabi ko kanina, ano pa lang yun? Yun pa lang yung ilan sa mga nagawa nila. So, marami-rami ang ginawa ng mga ancient civilizations na ginagawa pa rin natin, like yung sa paggamit ng numbers, dun sa clock, and isa sa mga prominent na ginagamit pa rin naman ngayon is yung mga zodiac signs na ngayon is sa panahon ng TikTok is ginagawa siyang basis ng kanilang personality. So, ayun po. Ngayon, isa sa mga bagay na nagawa ng mga ancient civilization is what we call epic. And when we're talking about epic, pumapasok agad kapag naririnig natin yung word na epic is the word hero. So, yung hero, hindi lang siya limited sa mga nakikita natin sa anime, yung may mga superpowers, yung mga lumilipad, or mayroon siyang lumalabas sa mata nila, or sa katawan nila, whatsoever. So, when we're talking about a hero, it is a mythological or legendary figure, often of divine descent, endowed with great strength or ability, according to Merriam-Webster. So, ang keyword natin dito for hero is first, mythological or legendary figure. Ibig sabihin, hindi siya isang ordinary person. Dahil nga mythological or legendary is kilala siya ng maraming tao. Aside from that, another keyword is divine descent. Ibig sabihin po is hindi siya pure human or hindi siya pure mortal. So, pwedeng 100% is isa siyang God, pwedeng 50%, 75%, or 25%, pero hindi siya 100% human or 100% mortal. So, meron siyang divinity or godlike powers. Aside from that, great strength or ability. So, it's either malakas siya physically or meron siyang ibang talents na hindi taglay ng isang ordinary person. So, yun po yung hero according to Merriam-Webster. Next keyword is descendant of the gods. Ibig sabihin po, it's either, yun, somehow similar po, yung thought sa divine descent. Pwedeng anak siya, pwedeng isa siyang God mismo. Or blessed with superhuman powers and abilities. So yun po. Somehow similar din po sa definition ni Merriam-Webster. So aside from that, hero could be a great warrior or powerful king. So maliban dun sa God siya or pwedeng anak siya ng God or isa siyang demigod, pwede din isa siyang great warrior or magaling talaga siyang makipaglaban even though he is a mortal or he is a powerful king. So aside from that, a hero could be a personified courage, integrity, and nobility. Ibig sabihin, hindi talaga siya nag-exist. Ang tawag po natin dito ay allegory. Ibig sabihin is meron lang yung isang certain individual na ginamit sa isang story ay meron lang siyang nire-represent or isa lang siyang representation ng isang idea or concept. In this case, ang isang hero, isa siyang personified courage, integrity, and nobility. Now, again, balik lang po tayo dun sa epic para lang makaroon tayo ng idea. So other terms na binibigay po natin sa epic is epic poems. So pwede siyang pagpalitin or interchangeable naman siya. So pwedeng tawagin natin epic, pwede ding epic poems. So what is an epic poem or epic? The keyword is it narrates the important events in an epic hero's life. So isa siyang tula na nagnanarrate about sa isang epic hero. So yun po, tula siya na nagnanarrate ng kwento ng isang hero. It also shows how important events are connected with each others.
So, katulad ng sinabi ko po kanina, nagkukwento po siya. So, dapat may sense of continuity or merong plot na makikita or masusundan yung mga readers ng isang certain epic poem. So, these interconnected important events in an epic hero's life shape their character. So, merong character development na nangyayari habang dumadaan siya sa mga certain events. And aside from that, before tayo mag-proceed sa next part ng ating lesson is epic poems, hindi siya isang singular plot or hindi lang isang resolution, isang rising action, isang climax, isang falling actions, isang denouement. So marami pong mga plots ang isang epic poem. Marami siyang mga challenges na kailangang pagdaanan. So one of the famous examples of epic poem is the Epic of Gilgamesh. So when we're talking about Epic of Gilgamesh, just wait. The Epic of Gilgamesh is a Mesopotamian epic that centers around the titular character who is the semi-mythic king of Uruk. So yun po. Ang bidad po dito ay si Gilgamesh. Isa po siyang hari ng Uruk. So Gilgamesh was a very cruel and brutal king before he became an epic hero. So before Gilgamesh become a hero in the story, he is somehow a bad king, a bad type of king. So Gilgamesh, a god-man, was so ruthless that Anu, the god of the sky, created the beastman Enkidu to kill him. So when we're talking about God-man, ibig sabihin, he is a man with God-like powers. Isa po siyang demigod. Ibig sabihin, dahil ang kanyang father is, kung nabasa na po ninyo yung tula na pinapabasa ko, yung The Epic of Gilgamesh, dyan sa inyong libro, ay mayroong details na ang kanyang mother, si Ninsun, ay isang goddess, at ang kanyang tatay na si Lugalbanda ay isang human person. So instead of killing Gilgamesh, Enkidu taught him the sanctity of human life. So yun po. So yun po yung pinakabuod. However, dun sa inyong work text is another part or another chapter ng Epic of Gilgamesh. Dahil ang Epic of Gilgamesh is napakahaba niya, marami siyang mga plot. Ibig sabihin, marami siyang mga chapters na nag-shape sa character. However, yung description na binigay ko dito is iwalay dun sa binigay ko. So, another story naman po yun ng Epic of Gilgamesh. So, you may get your book pwede ngayon habang pinapanood nyo and you'll answer Activity 1, Heroic Connections. Bali, titinan nyo lang po yung picture dun sa taas at base dun sa sinabi ko, yung description ko dito about kay Gilgamesh, tapos sasagutan nyo lang po yung mga question. Wala pong tama at maling sagot. Depende po iyon sa inyong interpretation dun sa mga sinabi ko at dun sa picture based sa inyong pagkakaintindi. Ulitin ko po, wala pong tama at maling sagot. So, if ever na magkakaroon po ng pasok bukas is expected ko po na may sagot po itong activity na ito. So, ayun, hindi ko na kayo bibigyan ng time para magsagot. So, you may pause this video or pwede nyo siyang sagutin mamaya. So, it's on your own pace dahil nga flip classroom yung ating setting ngayon. So, balik po tayo dun sa definition ng hero. So, we were talking about, so ito po yung definition kanina ng hero na pinakita ko. And maybe, sa inyo, meron kayong sariling definition kung ano yung hero. Pwedeng sa tingin ninyong hero ay isang tao na kayong lumipad, meron siyang lumalabas na laser sa kanyang mata, lahat ng hinahawakan niya is lumulutang. Yun po yung, pwede naman yun. May tama naman yung inyong own definition sa kung iniisip nyo kung ano inyong sariling definition ng isang hero. So, ang next part ng ating lesson is we will discuss about formal and informal definition. So ano po yung pagkakaiba ni formal at informal definition? When we're talking about formal definition, ang keyword natin dito is denotative, exact,
explicit or literal meaning of a word, and formal. So kapag po galing sa word, galing sa dictionary or sa any type of books na trusted or ginagamit ng mga teachers, ng mga scholars, it is formal definition. For example, balik ko lang po, dito sa kinuhaan ko ng definition sa Merriam-Webster, it is an example of formal definition dahil ang Merriam-Webster, it is a type of dictionary. On the other hand naman, ang inyong definition ng hero na nasa isip ninyo, it falls under informal definition. When we're talking about informal definition, it is first connotative, based on ideas, feelings, or associations. And aside from that, it uses informal language or casual tone or casual language. Ibig sabihin po, nakabase sa inyong own understanding ang definition. Yun po ang informal definition. For example, when you read or when you read the word hard, ano yung una nyo naiisip? Or ano yung definition ng hard upon reading this word sa screen? So, pwedeng meron kayong mga naiisip na kung ano-ano, and that falls under informal definition. So, kung kukuha po tayo sa Merriam-Webster or any type of dictionary, ang definition ng hard is not easily yielding to pressure, bitter or acidic taste, having high energy, metallic, firmly and closely twisted. However, kapag naman sa informal, pwedeng maisip nyo is yung way kung paano makipagtrato or bato, yung bato mismo or pwede yung puso, hard, or ano pa ba, yung life. So, aside po dito sa informal definition, yung word na association dito is pwedeng meron tayong maisip na tao, person, tao, pagkain, or anything na associated dito. For example, hard. Pwedeng maisip mo, hard is yung life dahil mahirap, hard ang buhay. Ano pa ba? Yung heart niya, heart ni crush, masyadong hard. So that is examples of informal definition. So for your assignment, so aside dun sa seat work na binigay ko, bale, seat work number 1 yon, yung page, wait lang, balik ko lang po. Yung page 3, dito naman is, ito naman assignment number 1 ninyo. So, sa isang group na kinocompose ng 3 members, ibig sabihin, sa isang group dapat po 3 members yung makikita ko. You'll answer activity number 2, Pinay Power. Each member should have a copy of each other's answer. So, dapat po, meron po tayong isusulat na... So, bale, sa table po na yan, mayroong formal at informal definition ng word na heroine. So, kayo yung doon sa formal definition, pwede po kayo maghanap ng sa dictionary at yung sa informal, nasa inyo yun. Ano yung own definition ninyo ng isang heroine? So, dapat po, sa isang group na may 3 members, dapat pare-parehas po. Pakisulat na lang sa taas ng activity or pakisulat na lang dun sa baba kung sino-sino yung mga members. Kahit yung last name na lang nila. If ever na may magkaparehas, yung first name na lang nila or the other way around. So, yun po. So, paki-ignore na lang yung last bullet. Kung meron pong pasok bukas, automatic ipapasa nyo rin po yan bukas. Next naman, our next topic is advanced and graphic organizers. So, I assume this will be the last topic for lesson 1. So, when we're talking about advanced organizers, it helps readers understand a topic or text more easily. So, examples po ng advanced organizer is tables, diagrams, or charts. Sa madaling salita po, when we're talking about advanced organizer, pinapadali lang niya or pinapadali niya sa part ng reader na maintindihan ang isang certain information. For example, this one, it is an example of advanced organizer dahil pinapadali niya kung paano niyo ma-distinguish kung yung iba't ibang klase ng arthropods.
Ito naman ay isa siyang example ng diagram, which is, to make it more specific, Venn diagram. So, for example, sa isang circle, yung walang overlapping, it is letter A, the letter B, and the similar part is the overlapping part. And lastly is the concept map. So, I assume na alam nyo na yan or nagawa nyo na rin to ng mga previous years ninyo. And if not, you may search on sa internet kung ano yung mga examples nito para makaroon kayo ng idea. Next naman is graphic organizer. So, graphic organizer naman is used to represent important information about a topic or text. So, kung sa advance is the purpose is to make reading or to make the information easier to read or to be absorbed by the student, graphic organizers naman, you are presenting important information about a topic or text. Ulitin ko po, sa advance is pinapadali niya yung information na babasahin mo. Sa graphic naman is you are presenting an information. For example, table of contents. Sa isang tingin mo agad, malalaman mo kung alin dito ano yung title ng chapter 1 or unit 1, tapos ano yung mga lesson na nasa baba. So yun po. So pinapadali niya or pinapresent niya yung information on a very easy manner or very simple manner. So i-skip na po natin itong post-test. Remind ko lang po yung seatwork number 1 and assignment number 1. If may mga katanungan po, wag pong mahiyang mag-message po sa akin. Ayun lamang and maraming salamat. Ito po yung references. Magsasend ako ng PowerPoint nito para meron kayong copy if ever. Yun lamang and bye!